Magandang gabi po, ito pong muli ang iyong kabayan, Chris Villanueva po mula sa Kingdom of Saudi Arabia. Kung hindi pa po kayo nagsasubscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe na po kayo para dumami po yung mga subscriber ko po. Kahit paano po mapansin naman po yung ano po natin, yung mga real talk po natin bilang isang ordinaryong OFW po na nakikinig po sa mga politika po sa ating bansa. Ngayon po, pag-usapan po natin yung nangyari po kahapon na so-called BRC o yung Blue Ribbon Committee po na pinangungunahan po ng dating Blue Ribbon Committee Chairman na si Pia Cayetano at ang co-chairman po niya si Senator Marcoleta. Kahapon po kasi yun po yung malaki talagang pinag-uusapan kasi sinasabi nga po ni yung dalawang magkapatid na Cayetano at saka si Senator Marcoleta, yun po yung malaking pasabog na dapat abangan. Yung inabangan po natin kahapon, sobrang laki nga po ng pasabog. Sa sobrang laki po ng pasabog, wala po kaming narinig. Kumbaga parang hindi po siya malakas na pasabog. Sumabog po siya, pero parang ano lang, parang kwitis lang yung dating. Yung pok, parang ganun lang po. Wala pong kadating-dating kasi kung ano ka po, kung talagang pagmasid ka po sa mga sinasabi po ng mga 18 Marines, 18 Marines lang po yun eh. Sa akin po hindi po sila Marines, Marites po ang dating po sa akin. Leading po yung mga question po ng mga ng mga senador po dun sa mga Marines. Katulad po si Senator Amy Marcos, di ba? Tinatanong ko ano bang klaseng lawa ba to, dagat ba to, para yung klaseng tubig ba? Tapos yung pagdadala ng mga pera. Madali po magsabi ng pagdadala ng maleta eh. Ang problema lang po, yung talagang ebidensya na dinala mo po yung maleta puro na nireceive po ng isang tao o nireceive po Yari, yung talagang gusto po nilang ipin down po doon. Si President BBM. Meron po ba na talagang diretso na nakunan po nila ng trato? Wala eh. Dito po malalaman kung gaano po ka kung talagang Marines po sila, kung ganun po talaga silang kung ganun po talaga yung pinakaano po nila. Diba, parang syempre pag Marines ka po, sobra po yung niyo, yung mga training niyo po eh. Pag sa mga ganun, o talagang kung talagang, what they call this one, yung may bala ka po talagang bumaliktad o kumbaga parang may panlaban ka po may panlaban ka po sa mga ganitong sitwasyon, dapat talagang well documented eh. Lalo na po kung haharap po kayo dyan sa Senate. Kaya lang ang problema po sa kanila, ang tagal na po ng balita na magsasalita po sila sa BRC. Kahapon parang hindi pa rin po sila prepared. Di ba? Katulad yung may mga picture po ba kayong papakita, sabi ni Senator Amy Marcos. May mga picture silang pinakita, pero hindi yun yung mga picture na hinahanap po talaga ng mga tao. Anong picture yung kasama si Santo Marcos na nakapambahay, na nagpa-picture ka lang? Yung kasama si presidente na nagpa-picture ka lang. Yung picture ay panahon pa ng COVID. Di ba po ba? Tapos may binabanggit ka mga pinagbigyan ng pera, ng mga mali-malitang pera. Wala ka naman pong picture na ipakita na inabot niyo po talaga yung pera o ibinigay niyo po talaga. Ang hirap po patunayan po yung yung ganung naratibo po ba. Ang moron laway po yung nangyari. May nakita po tayong mga maleta. Nakita po ba natin yung laman ng maleta? Di ba? Sinakay po sa private airplane. Ano po yung laman ng maleta? Dapat sana may binuksan ng maleta. Sabi nila, milyon-milyon o bilyon-bilyon yun. Paano natin malalaman kung totoong pera yung laman ng maleta? Kung wala naman po nakalagay. Di ba po ba? Malay ko, damit lang nakalagay po doon. Hindi katulad yung nangyari po doon sa expose po nila Senator Lacson. Makikita mo po talaga yung mga limpak-limpak na pera na nasa lamesa. Yung nakakakilabot po talaga. Di ba po ba? Pera po talaga yung pinakita. Hindi ito, maleta. Di ba? Ano yung laman ng maleta? Wala kang makapakita kung ano yung laman ng maleta. Malay mo, tao po lang yung maleta yung mga sinalvage. Di ba? Malay mo lang, di ba? Di ba naman po sinasabi sinalvage po nila. Di ba po? Kumbaga parang puro bintang yung ginawa po nila. Kaya, tapos yung mga pagtatanong po ng mga senador pa, yung mga yung majority na naging minority na ngayon na aanim o lima lang po sila kahapon na parang pinabayaan na po sila ng ibang miyembro po nila. Leading yung mga question. Magkakulang na lang turuan eh. Di ba po ba? Kaya hindi po siya masyadong pumatok sa mga media.
Kasi yung mga tanong po nila, yung mga ano, sagot at tanong po na yun, eh narinig na po natin na nagpa-interview po sila sa iba-ibang ano, sa iba-ibang malalaking istasyon sa atin sa ating bansa. Di ba po ba? At paiba-iba po yung mga kwento po nila. Ay ngayon, may lumabas po na isang balita galing po sa NBI na merong isang kamag-anak po ng 18 Marines na ito pong mga 18 Marines pala eh may pangako po na babayaran po sila ng 5 million. Kada isa po sila, 18 sila. Kaya lang, ang nababayad pa lang po yata sa kanila ay 350,000. Pero ang pangako 750, 750 po yata, pero 350 pa lang po out of 5 million po na dapat na bayad po nila. Di ba po? So kung may mga ganitong mga balita, may mga ganito pong mga usok o may ganito pong mga ugong na lalo na pinatulan ng NBI, may pinakita po yung mga affidavit po kahapon. Yung credibility po ng ng mga 18 Marines, questionable na po. Di ba po ba? Kasi tapos kahapon dumating po si Congressman Alvarez. Eh sakto wala na po yung mga 18 Marines. Ang nakapagtataka lang, bakit hindi po nila itong mga senador po na to? Eh kung nakita niyo po yung video na parang pag-upo po ni Congressman Alvarez, si si Senator Marcoleta umalis. Hindi ba po ba? Tapos ganun din po si Senator Cayetano tumayo. Parang pinabayaan po magsalita si Congressman Alvarez. Eh isa po siya sa mga nabanggit po ng mga 18 Marines po. Bakit hindi po sila parang bakit hindi po nila cross-examine po si Congressman Alvarez? Kung ano man po yung nalalaman po ni Congressman, di ba? Wala eh. So nangyari, nagsalita po sa media po si Congressman Alvarez. Ang sinabi nga niya na kung naabutan nga lang niya yung 18 Marines, tatanungin sana niya kung sa akin niyo ba binigay yung pera? Kasi sabi nga niya, kung binigyan niyo daw siya ng mali-maliitang pera, malamang hahanapin sa kanya ng asawa niya yung mali-maliitang pera na yun. Mag-aaway pa sila. Di ba po ba? Ang kakasabi nga niya, baka siguro kaya nadawit siya dun sa binigyan ng mali-maliitang pera. Eh kasi tinanggihan niya yung isa sa mga alok po sa kanya na i-endorse po yung impeachment ni President Marcos. Nang tinanggihan niya po yun, eh sinama na po siya sa sa mali-maliitang binigyan. Ang nakakatawa pa, umikot po doon kahapon sa social media po, yung affidavit po ng na 18 Marines na isa po doon sa mga naabutan ng maleta si Senator Legarda at si Mark Villar. Which is napaka-ironic kasi member po ng minority ng previously majority na naging minority na po si Congressman si Senator Legarda. Wala na po siya doon. Kumbaga parang nagpalamdam lang po siya na hindi po siya AI, totoong tao siya. Tapos afterwards, umalis na po siya. Yung po ba? Ang isa pang pinagtataka ko doon kasi hindi naman po binasa yung buong hindi binasa yung buong affidavit. Katulad po ng kay Gotesa, di ba talagang binasa po niya. Hindi ko po alam, basta parang hindi po binasa, para kasi nagtuloy po sila ng tanungan. Hindi katulad dati talagang binasa po yung affidavit kung sino po yung magbabasa. Yan po. Tinanong na po sila tinanong na po sila nila Marcoleta. Kaya ang naging parang tapos ang daming protesta na yun nga sabi sunugin yung Senado. So parang sinusunog na. Kakaiba na po talaga yung mentality po talaga ng mga mentality at naratibo po ng mga DDS. Ito po talaga sa maraming mga tao talagang tingin po nito ay para mapigilan po talaga yung impeachment case ni Sara Duterte. Lalo na po ngayon hindi naman po sinagot ni Sara Duterte yung mga paratang po sa kanya sa impeachment. Ang pagkakasagot nila o ang request nila para ipabasura yung impeachment case. So wala po silang rebuttal dun sa mga pinagbibintang sa ilang article of impeachment po yung 4 po yata. So lahat po yung gusto po nilang pa-dismiss. Wala po silang magandang paliwanag. Kasi napaka-common sense lang po ng
ng kaso po ng impeachment ni Sara, lalo na po yung pagbabanta niya po, yung death threat po niya sa Pangulo. Kahit siguro po grade 1, pag binagbanta mo ng ano, patayin, talaga meron pong ano, lalo na po Pangulo ng bansa po yun. Talaga po may ground for impeachment po talaga. Ito po ang problema po sa mga maka-DDS, talagang sobrang bulag po sila. Marami po akong mga kasamahan, kahit yung mga close mga brethren ko po, gano'n din po talagang sobrang DDS, sobrang fanatic po sila. Hindi po sila tumimbang ng neutral, o panoorin po nila yung kabilang panig, panoorin po nila yung kabilang panig. Pumagitna po sila para maintindihan po nila. Hindi, kasi ang nangyari po talaga, sobrang fanatic po sila, sobrang bulag, sobrang brainwash po sila. Kung ano po yung gusto nilang marinig, yun lang po yung pakikinggan po nila. Hindi po nila maintindihan yung kabilang panig, bakit sila ibang pananaw, naiintindihan yung sinasabi niyo, pero kayo hindi niyo naiintindihan yung sinasabi ng kabila, 'di ba? Tuloy ako, gano'n na nangyari sa akin before. Before po kasi talagang sobrang fanatic po ako sa Duterte. Kaya lang napapansin ko sa gabi-gabing, pag, tawag dito, yung pakikipag-usap ni Duterte sa tao. Kasi meron siyang parang evening show, parang gano'n, sa Malacanang. Lagi siyang nakikipag-ano, mura siya ng mura. Paulit-ulit yung patungkol sa mga drugs, sa mapapatayin ko kayo, mga, parang ano ba? Kumbaga parang dapat 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 kasi nakikita niyo yung isang tao na gano'n katanda, yung man of few words na pakikinggan mo na matututunan ka. Paano ka matututo do'n sa isang matanda na lagi nagmumura? Tapos maririnig ng anak mo, sinasabi mo don't say bad words, 'di ba po ba? Tapos papakinggan mo 'tong presidente ng Pilipinas, nagmumura, minumura si Pope, minumura yung, Diyos, 'di ba? Tapos, 'pag nanlaban patayin mo 'yan. 'Di ba po? Kumbaga parang nasaan na yung itong mga kapanalig na DDS, nasaan yung logic niyo, nasaan yung morality niyo, 'di ba? Kapag nanlaban papatayin kahit sino po 'yan, 'di ba po ba? Puwede naman po sabihin nila nanlaban tapos papatayin na. Nasaan na yung, human rights na hinahanap ng tao? O nandun po tayo na gusto po natin mapuksa lahat po ng mga krimen at saka yung mga drug-related cases. Pero it doesn't mean na binigyan ka ng license pumatay. Yan po isa sa mga utos ng Diyos, huwag kang papatay. Di ba po ba? Kung napaka-religious person mo tapos kumakampi ka sa ganito, wala ka ng moral ascendancy. Nawala na kahit na napaka-religyoso mo. Nakakasuka po yung gano'ng ugali. Tapos tapos itong mga senador po natin na hindi matanggap po nila na wala na po sila sa posisyon. 'Di ba? Pinagpipilitan po nila yung gusto po nila, na sila pa rin po yung majority. O granted na hindi po makapagboto ng Senate President ang kasalukuyang majority po ngayon kasi kailangan ng 13. Pero 12 lang po, may quorum na eh. May karapatan na po yung 12 na ah, na i-vacant na po yung declared vacant na po lahat ng mga posisyon. Kasi kung paramihan po sa paramihan, marami na po yung 12, 10 na lang po kayo. Kasi yung dalawa po, hindi na po nagpa-function po yun eh. Unless of course, ituro nyo po si Bato kung nasan, di ba? Para 11-12 po kayo, baka sakaling tumalon na si Cheese. Di ba? Kasi si Senator Jinggoy, suspended. Dapat suspended na po siya kasi may kaso po siya. Di ba? Hindi naman po siya makakaboto, hindi mo na madadala yun sa Senate eh. Kasi nga, nakakulong na siya sa plunder po niya. Kung makukulong pa po si Joel Villanueva sa plunder niya. Tapos si Senator Marcoleta sa plunder niya. Di ba? So ilan na lang po kayo? So sasabihin niyo pa rin po ba na kayo ang Senate, majority ng Senate? Baga, huwag niyo po ipagpilitan yung gusto po ninyo. Napakadami pong mga instances na tumayo po, nagkaroon po ng quorum ang Senate. Na 12 lang po kayo. Nandiyan pa po yung mga previous senators yung mga current senators sa majority na sinasabi nyo na 5. 5 na lang kayo, 5 lang po kayo sa 5 o 6 lang po kayo sa sabi nyo BRC. Di ba? Pero ang tingin ng maraming tao, kahit ako po
Yung ginawa niyo po kahapon hindi na po yun ano, yung Blue Ribbon Committee, ano na po yun, press conference, eh. Tapos parang nag-ano, tinuturuan niyo po yung 18 Marines. Nakakatakot po yung itsura ng mga 18 Marines kung tutuusin po. Sa akin lang po, sa pananaw ko lang po. Nakakatakot po sila, eh. Kasi lalaki po ng katawan, eh. Tsaka hindi po natin alam kung ano po yung kaya nilang gawin. 18 po yun, eh. Dapat ko Senator Raffy Tulfo, kung iimbitahin niyo po yung 18 Marines po na 'to, dapat po sigurado po kayo sa mga nakapaligid na security. Kasi po nakakatakot po 'tong mga Marines na 'to, baka kung ano pong gawin po sa 'di ba, sa kung magkakaroon po kayo ng hearing kung darating man po 'to. Ang nakakainis lang po dito, dinadrag po sa usapin po rito yung isa pong malaking relihiyon na alam ko po talaga, hindi naman po sasama ang ano, sabihin na po natin, yung isang relihiyon po na 'to sa pagpapabagsak ng gobyerno. Sinabi na po 'yan, sa maraming instances, eh. Kaya lang pilit po nilang ikinakabit, yun po yung nakakainis. Dahil dito po sa isang kaanib po ng relihiyon po na 'to. Dahil po rito sa isang kaanib po na 'to, nadadrag po ang pangalan ng malaking relihiyon po na 'to. Na sa maraming mga kaanib na hindi gusto itong, miyembro po na 'to, pero dahil sa kaanib po siya, mapagpasakop ang ibang mga kapatid, sinusunod po kung ano ang, pasya. Pero ito pong isang kaanib po na 'to, masyadong di po natin alam, masyadong matigas po ang ulo. Kung tutuusin po, kung yung nagkaroon po ng mabait pa nga po sa kanya si Senator Lacson, eh. Kasi kung masyadong idiniin po yung insurance company na parang kataya po, affiliated po ng Diskaya. Kung pinush pa po ni Senator Lacson kung sino po yung mga member ng insurance po na 'to. Bukod po dun sa direktor na parang ano po ba yung direktor po yung asawa ni Senator Marcoleta, eh. Baka po yung iba po dun mga direktor o iba po ba dun mga, ah, matataas dun sa insurance na yun na isa po sa mga sa masyado na pong malalim kasi conspiracy na po 'to. Anyway, tanggalin na lang po natin. So yung sinasabi ko na lang po yung, tungkol po dun sa naging, sesyon po kahapon na press conference po ng mga magkakapatid na Cayetano ni Senator Marcoleta, masyado pong kwitis para po pabagsakin ng gobyerno. Kailangan pa po nila ng maraming bigas. Ngayon ko na lang po napagtatanto na silent worker po ng Pangulo. Siguro siyempre parang ganito lang po 'yun, parang meron po akong video na sobrang nababaitan ako sa Pangulo, masyado siyang mabagal, masyado siyang mabait, masyado siyang alam mo po ba yung tipo bang ano ba, ginugulpi ka na ng mga kalaban mo pero hindi ka pa gumaganti, parang gano'n ang tingin ko, eh. Pero later on, gumagalaw po sila slowly but surely, 'di ba? Mabagal pero sigurado. Tulad po kay Senator Jinggoy, ang bagal. Umabot po talaga ng almost 1 year, 'di ba? Kasi yung huli pong, sona ng Pangulo July pa, eh. July? Oo, tama July pa, eh. Magju-July na po next month, 'di ba? Gano'n po talaga, eh. Sabi nga, kailangan solid po yung kaso, eh. Which is nangyayari naman po, 'di ba? Ang hindi lang po nakikita kasi ng mga tao na hindi lang po mga senador ang mga nakakulong na po sa panahon po ngayon, hindi lang po ang dating senador na si Senator Bong Revilla. Marami pong mga, government official po na nakulong, in particular sa DPWH, yung mga previous na mga officials po niya. Siyempre hindi po sila makilala, pero hindi po ba silang malalaking tao? Mga milyon-milyon po, 100 million po yung mga kinurap po nila.
Ayun po, mga nakakaso na po sila. Di ba po ba? Mahigit 50 na nga po eh. Tapos may dalawa, ito, yung Diskaya. Meron na po silang mga kaso sa korte. Nakakulong na po yung babae. Ngayon, meron na pong warrant of arrest yung lalaki. So yun na po eh. Di ba? Slowly but surely, yung pagkakaso po nila. Magaling po yung magaling po yung political advisor po ni President Bongbong Marcos. Although mas nakapapangibabawan pa rin po ng mga yung mga maling balita na ibinibintang po sa kanya. Doon po yung nakakainis kasi imbis na bumulusok po pataas sa mga yung mga trust rating po niya, talagang bumubulusok pababa. Kasi nga po sa sobrang dami ng sobrang dami ng intriga na ibinabato po sa kanya. Kahit hindi po totoo yung iba, o kahit yung iba, medyo baka totoo, iba po ba? Mas magaling pa rin po yung PR ng ng i-destabilize siya eh. Sabi yung lahat ng, parang kahit na-recycle po yung mga videos na ipapalabas, papalabas pa rin po eh, para mapaniwala po yung mga gullible. Pero, ang hindi po alam ng mga DDS, yung boto po kasi kung papansinin po natin yung boto po ni Lenny. Napaka-solid po ng boto ni Lenny. Ang hirap po itibagin yun yung boto ni Lenny, ibibigay po sa yung mga naniniwala kay Lenny, mga Piglawan, Dilawan, ibibigay all of a sudden magsiship sa mga Duterte. Parang napaka-imposible. Di ba po ba? Kung yung boto ni Sara Duterte, may mga Ilocanos, yung talagang black voting ang Ilocanos na minsan talagang malakas din ang mga Ilocanos, mga taga-norte. Hindi naman po sila naniniwala kung ano po sinasabi kay BBM, di ba po ba? Kasi nakikita po nila yung tao tahimik eh. Tapos nakikita nila yung tao na nagtatrabaho eh. Nakita mo araw-araw, kung ako mapapagod po ako noon, araw-araw iba-ibang lugar pinupunta mo. Kung sasanib po ito sa Pinklawan, ang laki po ng impact po nito eh. O sa Dilawan. Sa Dilawan, Pinklawan, di ba? Ang laki po ng impact nun eh. Solid North yun eh. Solid Ilocanos eh. And then, solid Pink. Di ba po ba? Yun po yung kinakatakot ni Sara Duterte. Kasi napakalaki po ng impact po nun. Ayun pa, wala pa lang declaration si Lenny. Ang sabi nga po nila, kung hindi po talaga tatakbo si Lenny, magsabi na, kasi ipupush po nila si Risa. Si Risa, wala akong masasabi kay Senator Risa. Kung talagang gusto po niya maging presidente, pwede po talaga dahil napakagaling po niya. Napahuli niya si Kibuloy, di ba? Isa po siya sa kay Kibuloy tsaka kay Alice Goo eh. Talagang napakatapang. Kumpara mo lang po kay previous Vice President Lenny. Well, anyway, yung sinasabi ko nga po talaga, yung sinasabi po natin kahapon, yung pinanood po natin yung press conference ng mga natalong so-called majority na naging majority na 5 lang o 6 lang po sila. Hindi po siya pasabog na maraming naapektuhan. Nauuga sa pundasyon ng Pilipinas, nauuga ng politiko o magpapadabagsak sa presidente ng Pilipinas na si President Bongbong. Isa po siyang kwitis o isa po siyang supot na paputok na hindi po siya pumutok, pumaswit lang yun. So yung pakulo niyo po kahapon na Cayetano siblings, Senator Marcoleta, wala pong kakwenta-kwenta. Better luck next time na lang po. Yung mga Marines nyo, yun, syempre, mas marami pa pong kaos ang kakaharapin. Ay mga walang araw, magiging wanted na po yan kapag nasampa na po sa korte. Yun lamang po mga kaibigan, magandang gabi po sa pakikinig niyo po. Salamat po sa nag-subscribe. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe, nabubulol po ako. Kung hindi niyo po pinipindot yung subscribe button po nito, pinutin niyo na po para makausap po namin kayo. O makausap ko po kayo. Salamat po ng marami. Magandang gabi po. Ito muli ang yung OFW dito po sa Saudi Arabia. Magandang gabi po. Peace.